Yo guys, may bago na naman pong pasabog itong kapatid ng ating Pangulo na si PBBM, itong si Amy Marcos. Tungkol na naman po ito kay PBBM. Ano na naman kaya itong pasabog niya? So hello, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo mga kababayan, mga solid sangkay? Ito magandang pag-usapan to ngayon. Bakbakan na naman po ng Amy Marcos at PBBM. Actually guys, ang bumabakbak lang naman talaga si Amy Marcos, no? Si PBBM kasi hindi gumaganti, ewan ko ba? Masyadong mabait ang ating presidente, 'di ba? Anyway, bago tayo magsimula, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ngayon nga mga sangkay, itong si Amy Marcos ay may bago na naman pong pasabog patungkol kay Pangulo. Pero bago natin pag-usapan yan, tingnan mo muna natin itong good news. Aba, may bagong project kasi ngayon na natapos. Ito yun. Ito po yung CALAX Subsection 3. Wow. Sabi dito, every minute spent in traffic is time taken away from family. With the opening of CALAX Subsection 3, we begin to give that time back. What once took 30 minutes between Aguinaldo Highway and Governor's Drive can now be done in just 6. Kita niyo mga sangkay? Ano to? 6 minutes? From Binyan to General Trias, travel is cut from 1 hour to around 26 minutes. Oh. Makakapag-tipid ng fuel, 'di ba? Mas makakapagbigay ng time sa pamilya at makakagawa ng mabilisan mga sangkay sa mga gawain. Ito 'yan. Pakita natin kasi yung iba nagsasabi, itong presidente natin bangag, walang ginagawa. Okay. Actually, marami pong ginagawa si PBBM, no? Marami po itong mga project. Hindi lang po talaga naha-highlight. Kaya nga, ito, mga sangkay, pakita ko na. Ayan po, ito yung bagong gawa mga sangkay. Dugtong-dugtong na po ito eh. Itong Cavite Calax Link, Calax, Cavite C5 Link. Ayan. So, ito siya, subsection 1, subsection 2. Ano ba yung natapos? Subsection, wait lang, check natin. Subsection 3 na. So, natapos na ang subsection 3. So, from 1, ito yung 1, 2, and 3. Oh, nakakatuwa, di ba? Nakakatuwa. Haba pala na ito, mga sangkay, oh. Subsection 1, tapos ito yung 2, tapos ito yung 3. Natapos na ito yung ngayon. Oh, di ba? Oh, good job, Mr. President. Kahit ang daming batikos, marami namang gawa. Okay lang. Ayan po, mga sangkay, makikita po ninyo. Ito po yung kalsada. O, 'di ba? Ayan po yung mga official natin. Si Vince Dizon, tapos ang secretary ng DOTR. Yan sila. Okay. So, ngayon, mga sangga, ito may video dito. Tingnan po natin kung gaano kaganda ito. Maramdaman nga natin ang magiging mas mabilis at mas maginhawa na pagbiyahe na papasok sa Metro Manila. At magandang na matapos na natin ito. Yung dating kalahating oras na biyahe, magiging 5 minutes na lang, 6 minutes. Kita nyo, mga sangkay? Kahit na nagtatrabaho ka sa Taguig, pwede. Ganda, tingnan nyo, oh. Ito yun. Tatak Marcos, tatak Bongbong Marcos. May mga nagsasabi kasi walang ginagawa daw. Kang nakatira dito sa Cavite. Kung ating mga kababayan, gamitin po ninyo, makita ninyo, maramdaman ninyo
na ang malaking ginhawa na dinadala ng nitong mga ganitong malalaking project. Okay, so yan po ang good news mga sangkay. Calax na superhighway. Ngayon mga sangkay, direkto po tayo dito. Ito po yung pasabog ni Amy Marcos. Ewan ko ba, pakinggan po natin. Ma'am, being the presidential sister, how's your relationship with our president? Tanong, ganda ng tanong. Ano kumusta yung relationship nyo ng Pangulo? Existed. At this point, of course, mahal ko siya, kapatid ko, pero I haven't seen him. Perhaps over a year now. Oh, hindi niya daw nakikita si PBBM. Alam niyo kung bakit? Siya lang naman ang wala lagi eh. Ewan ko bakit ganoon. Alam niyo kung bakit ko nasabing siya lang ang wala lagi? Umiiwas siya. Kasi ito yung larawan. Tingnan po ninyo. Ito yung larawan. Last Sunday po ata ito. Tingnan po ninyo sinong kasama ni PBBM. Buong pamilya. Tingnan nyo, oh. Mga Romualdez ito at mga Marcos. Ayan po si si ano to, hindi si Martin. Ito yung si Alfred Romualdez. You see guys? Magkakasama mga Romualdez at mga Marcos dito. Ang wala dito si Martin at saka si Amy Marcos ang magkaaway. Wala silang dalawa. You see guys? Ito si PBBM. Ito si Irene. Magkakapatid. 'Di ba? Ang wala lang dito, siguro sa magkakapatid wala dito si Little Amy. Wala ata dito, no. Pero madalas naman nandito to, mga sangkay, pag may mga gathering sila. Pero itong picture wala. Pero sa Amy Marcos, consistent, laging wala. So hindi po natin masisisi si PBBM. Mukhang si Amy Marcos ang may problema kay PBBM kasi sa mga family picture, siya lang po yung wala. Siya yung umiiwas. 'Di ba? And I don't really go to the reunions. It's Hindi daw siya pupunta sa mga reunion. Okay. not comfortable, and I prefer my kids go. If they want to go, it's fine. I visit my mom. Kasi nga, May 1 is her wedding anniversary. My father used to joke that staying married for many, many decades is hard labor. Pero actually, Labor Day namin yan. So I visit her and we have our get-togethers. My mom's turning 97. Super bisdak, waray-waray. Waray-waray. Proud. Waray-waray. In July 2, she'll be 97. Going strong. Eating lechon. So, despite na hindi na kayo nagkikita, mga almost 1 year, 97 na pala si Madam Imelda, no? but for sure, the president is very much alive, contrary to the fake news. I know as much as you, Mitch. Kung ano nakikita ko sa dyaryo na sobra siyang pumayat, na parang nahihingal sa pagsalita. Ngayon, mukha naman nag-improve, tumaba konti. I'm just hopeful that he gets the best care possible and makes it his priority. At the end of the day, I said that there were drug issues and addiction issues, and I exposed that in November. Wala pang 2 buwan, diretso na siya sa ospital ilang beses. Kaya talaga nalulungkot ako. I'm very, very sad that he's not being... Grabe, no? Pinanindigan talaga ni Amy Marcos yung si PBBM daw po ay gumagamit ng ipinagbabawal na pulburon. Ayan po. taken care of, and he's not watching out for himself. I wish he does. There's so much work. This is a crisis, and people need very trustworthy and determined leadership. Kaya po mga sangkay, naniniwala pa ba kayo kay Amy Marcos? Kaya yung mga lalo na po yung mga loyalist, shoutout po sa inyong lahat. Kasi isa po ako sa mga loyalista ni Apo Lakay, ni Ferdinand E. Marcos, batang loyalista, no? Kami po ay at that time mga sangkay, kami po ay nakipaglaban nung yung ilibing si Apo Lakay sa libingan ng mga bayani during PRRD's time. Kami po yon, nakasama din po namin sila Madam Amy Marcos at that time. Pati yung electoral protest ni PBBM at that time, 2016, 2017, 18, 19, kasama po kami doon sa nakikipagbaka
mga sangkay, nakikipaglaban sa Supreme Court at that time. Maraming loyalist. So, shoutout po sa inyong lahat. So, ang tanong ko lang sa mga loyalista, anong pakiramdam nyo na si Amy Marcos ganito ang kanyang sinasabi sa kanyang kapatid? Okay, more question, please. Hi. It's a shame, actually. Maybe to put to rest all this, I have been enjoining them to issue a medical bulletin made by a doctor. Diba? That's what's more important. Instead, we have all the chismis in the world, all the haka-haka, duda, all the AI-generated images. So it's really important that a medical bulletin, even as late as now, should be issued. So, humihiling si Amy Marcos ng medical bulletin. Siguro, kayo nang sumagot. Ano sa tingin nyo? Pabor ba kayo sa sinasabi na naman ni Amy Marcos? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po isang Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.